Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nagagalak po ako na makasama kayo ngayong umaga upang balita po sa inyo ang magandang balita ng ating Panginoon. Pero bago po tayo magsimula, mag-usal po muna tayo ng panalangin para pakisamahan po tayo ng banal na Espiritu. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Panginoon naming banal, makapangyarihan sa lahat. Muli po, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na muli ay pinagkatipon-tipon niyo na naman po kami upang aralin po ang iyong banal na salita. Panginoon, pakisamahan niyo po ang bawat isa, tabihan niyo po sila, Panginoon. At sumaamin po ang inyong banal na Espiritu upang ang salita niyo po ay siyang magningning sa aming buhay, Panginoon. At Panginoon, sa akin pong buhay na inyong gagamitin na maghahayag po ng inyong banal na salita, itago niyo lamang po ako sa inyong likuran. Langisan niyo po ang aking mga labi para po tanging mga revelasyon niyo lamang po ang lumabas sa aking mga bibig. At para naman po sa aking mga kapatid na makikinig, bigyan niyo po sila ng attentive ears, attentive hearts, para po ang salitang ibababa ngayong umaga ay tumatak po sa pinakamatabang parte ng kanilang mga puso. At Panginoon, kayo na po ang bahalang magkontrol ng oras sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng anak ni Jesus na aming sariling Diyos at tagapagligtas. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Isang mapagpalang umaga po. Nagagalak po ako sa umagang ito na alam ko po na sa sarili ko na hindi ako karapat-dapat na maghayag, pero para po sa grace ng Lord, gagawin ko po. Gusto ko lamang po na kamustahin niyo po ang inyong mga katabi. Kasi po, sabi nila pag kinamusta mo ang katabi mo, yung simpleng kamusta lang po, nakapagpapagaan po ng kalooban ng taong may dinadala. Kaya kamustahin po natin sila, kamustahin po natin ang mga puso nila kung okay po sila sa umagang ito. Kasi po, ngayong umagang ito, ang aking pong tatalakayin is pain to joyful beginning. Makibukas po tayo sa Romans chapter 8, verse 18. Nasasaad po dito sa Romans chapter 8, verse 18, I consider that our present sufferings are not worth comparing to the glory that will be revealed in us. Di po ba napakaganda ng mensahe ng ating Panginoon na kahit anong sakit at sufferings na nararanasan natin dito sa mundo, balang araw, meron po tayong makakamit na reward galing sa ating Panginoon. At hindi niya po tayo iiwan, kasamahan niya po tayo. Meron lang po akong katanungan. Sino na po dito yung nakaranas ng sobrang sakit? Yung feeling niya, wala na siyang pag-asa. Yung feeling niya, lugmok na siya. Pero wag po nating kakalimutan na mayroon po tayong Panginoon na malalapitan, may iyakan, masusumbungan. Dahil ang ating Panginoon po, nandyan lang siya, naghahantay po sa atin. Ang pain po ba para sa inyo ay ano? Kasi po sa dictionary po, ang pain is feeling of unhappiness that you have when something unpleasant or upsetting happen. Dito po natin nakukuha yung pain sa struggle, sufferings, yung mga secret sin po natin na hindi natin mailabas-labas. Ganyan po, doon po natin nakukuha yung pain. Kasi alam na po nating mali, push pa rin po tayo. Kaya sa bandang huli, sakit din po yung nararanasan natin. Pero bakit nga ba nangyayari ang pain? Ang pain po kasi hindi naman yan galing sa Lord. Inaalaw lang ng Lord na maranasan natin yung pain para matuto tayo, para lumapit tayo sa Kanya. Ang pain po galing yan kay Satan. Kasi si Satan hindi po niya hahayaan na mamuhay tayo ng matuwid. Hindi niya po hahayaan na maglingkod tayo sa Lord ng buong buo. Kaya gagawa po siya ng paraan para ma-distract tayo. Ang una po,
Satan uses pain to make us doubt God's goodness. Ginagamit po ni Satan yung pain para po mag-doubt tayo sa kabutihan ng ating Panginoon. Na pag nasasaktan tayo, tatanungin natin ng Lord, Diyos ka ba talaga? Bakit nangyayari sa akin to? Kung Diyos ka talaga, bakit mo pinaparanas sa akin to? Di po ba? Amen po ba? Di po ganun ginagawa natin? Pero sinabi po ng Lord sa Isaiah chapter 41 verse 13, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hahawak ng iyong kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot at tutulungan kita. Napakaganda po, di ba? Tutulungan tayo ng Panginoon, hawakan niya po yung kamay natin, hindi na tayo bibitawan. Kaya kahit anong pagsubok yan, kahit anong sakit yan, magtiwala lang tayo sa Lord, hindi niya tayo hahayaang mapasama. Ang pangalawa po, Satan seeks to promote bitterness and hate through pain. Yan pa po, pag nasasaktan tayo, galit na galit, gustong manakit, puro bitter. Di po ba? Amen po ba? Kasi po ako ganun, dati. Pero syempre po, ang Lord, napakabuti po sa atin. Hindi niya po, kakalabanin niya po si Satan, ipapatunayan niya po kay Satan na hindi ka magwawagi sa puso niyan, sa akin yan. Dahil sinabi po ng Panginoon sa John 16, chapter 16, verse 33, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay meron kayong paghihirap, lakasan ninyo ang loob, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Di ba ang ating Panginoon minsan naging tao? Naranasan niya po lahat ng sakit dito sa mundo. Kaya alam niya po lahat ng nararanasan natin. Kaya kung po tayo naranasan, siyang po yan. Ang nga po na kaya Lord po yun Diyos pa yun. Kumbaga kayang-kaya niyang baliwalain yung sakit, pero ang ginawa niya po, inexperience niya po yung sakit para maintindihan niya tayo, yung mga nararanasan natin dito sa mundo. Di po ba napakabuti ng Panginoon? Ang pangatlo ko naman po, Satan can make us angry at God through pain. Di po ba pag nasasaktan tayo, nagagalit tayo sa Lord? Minsan nga, sinasabi natin na, wala namang Diyos, bakit niya ako pinabayaan? Di po ba ganun pag nasasaktan tayo? Pero sabi po sa Romans chapter 15 verse 13, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa, buong kagalakan at kapayapaan ng pananampalataya upang masagana sa pag-asa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang pinapoint dito is yung mag-trust po tayo sa Panginoon. Huwag po tayo mag-doubt sa Kanya. Magkaroon po tayo ng faith. Kung mayroon man pong nangyari sa atin, huwag po tayong magalit. Kasi minsan po, kasalanan po natin yun eh. Tayo po yung gumagawa ng ikasasakit natin. Hindi po ang ating Panginoon. Ginagawa lang po ng Panginoon na i-allow yung sakit para po matuto tayo. Para po magkaroon tayo ng lesson. At bakit po ina-allow ng Panginoon na maramdaman natin yung sakit? Una po, we disobey Him. Yun po, yung unang-una. Hindi po natin sinusunod yung kalooban ng Panginoon. Na alam mo na nga mali, diretso ka pa rin. Sasabihin mo sa sarili mo, dito ako masaya. Pag nasaktan ka, ang sasabihin mo ay, bakit kasi hinayaan ng Lord na mangyari sa akin to? Tapos yung pangalawa po, we committed sin. Connected lang po siya. Dahil sa hindi natin sinunod ang kalooban ng Panginoon, gumawa tayo ng kasalanan, bandang huli, di po ba nasasaktan tayo sa mga nangyayari? Pero yung pangatlo po, ito po talaga yung nakatatak po sa puso ko. Na pag nakaramdam ka ng sakit, bumabalik tayo sa Panginoon. Natututo tayong tumawag sa Kanya. Natututo tayong iiyak lahat ng nararamdaman natin. Kumbaga yung pain, siya po yung nagtaturn sa atin sa God para yung mga pain na nararanasan natin maibsan sa pamamagitan ng pananalangin. Tapos dadako na po tayo sa ordinary response when in pain. Di po ba pag nakakaranas tayo ng sakit, ito po yung ginagawa natin. Kadalasan, pumupunta po tayo sa lugar na akala natin makakatulong natin para sa ng sakit. Sa po, inuman, disco,
iinom ka, kinabukasan, sakit din po ng ulo yung nararanasan natin, di po ba? Imbis na magdasal tayo ng taimtim, idulog natin sa Panginoon yung mga nararamdaman natin, negative po yung ginagawa natin. Yung pangalawa po is yung aggression. Yung galit na galit ka, na hindi mo na alam, pati yung ibang tao nasasaktan mo na, pati yung ibang tao nadadamay. Kasi iniisip mo, nasaktan ako eh. Kailangan, patas, pare-pareho tayo. Di po ba? Tapos yung pangatlo ko po, questioning the goodness of God. Pag nakakaramdam po tayo ng sakit, mga pagsubok, struggle, ini-question po natin ng Lord. Lord, bakit nangyayari sa akin to? Lord, ba't mo naman po ako pinabayaan? Pero hindi po natin iniisip na mas marami pong nagawang kabutihan ng Panginoon para sa atin. Mas marami po siyang ginawa. Pag nakagawa lang siya pag nakagawa tayo ng bagay na masakit, ang sisisihin na natin si Lord. Hindi natin iniisip na tayo may kasalanan kung bakit nangyayari po yung bagay na yun. Pero sinabi niya po sa Psalms 145 verse 9, ang Panginoon ay mabuti sa lahat at ang kanyang mga malumanay na kaawan ay nasa lahat ng niyang mga gawa. Yun po, hindi po natin nakikita yung magandang gawa ng ating Panginoon. Pag masaya tayo, nakakalimutan natin na magpasalamat sa simpleng thank you Lord sa mga blessings na dumarating sa atin. Yung pagising nga lang po ng umaga, blessing na yun eh. Pero hindi po tayo nagpipray sa umaga, hindi po tayo nagpapasalamat. Di po ba sampal yun? Sampal din po sa akin yun. Tapos dadako naman po ako sa Bible character who suffer pain. Una ko po si Job. Di po ba si Job dapat na lingkod ng ating Panginoon? May takot sa Diyos, pero sinubok po siya ni Satan. At inalaw naman po ng Lord. Pero di po ba dahil sa sobrang faith ni Job sa ating Panginoon, sobrang masunurin niya, di po ba nagkaroon po siya ng reward? Sobra-sobra pa po, siksik-liglig, umaapaw. Kaya dapat po maging Job po tayo. Yung pangalawa ko po is yung woman did on 12 years. Yung babaeng dinudugo ng 12 na taon na naubos na po yung kayamanan niya sa pagpapagamot pero wala pong nangyayari, hindi po siya gumagaling. Pero alam niyo po yung maganda, kahit na sobrang sakit po, kahit po tiniis na yun ng 12 taon, yung faith niya po na nagkaroon po siya ng pagkakataon na ma-encounter ang ating Panginoon, na yung faith niya na mahawakan ko lang or mahaplos ko lang yung nilay ng damit ng ating Panginoon, gagaling ako. Ano pong nangyari? Di po ba magandang buhay? Gumaling po siya sa sobrang faith po na binigay niya. Yung pangatlo ko naman po is a man born blind. Kung kayo po yung pinanganak na bulag, yung puro kadiliman po yung nakikita nyo, di po ba parang ayaw nyo nang mabuhay? Parang gusto nyo na lang na mawala na lang ako sa mundo, puro kadiliman din naman yung nakikita ko. Yung po sobrang sakit po nun. Pero dahil na rin po sa faith niya sa Lord, na nung hinaplos po ng Panginoon yung mga mata niya, di po ba gumaling siya? Nagkaroon po siya ng liwanag. Nakita niya po yung ganda ng mundo. At yung pang-apat ko po, ito po talaga yung pinaka-importanting Bible character na masasabi ko pong hindi siya Bible character, na parang sa akin po talagang siya po yung tumatak, ang ating pong Panginoong Jesus. Di po ba ang dami-dami po niyang sakit na naranasan, na sa kabila po ng ating kalabisan, sa ating kasalanan, ano pong ginawa niya? Binuwis niya po yung buhay niya. Nagpapako po siya sa krus. Tapos ano po, victory. Naligtas po tayo, di po ba? Amen po ba? Tapos, dadako na po tayo sa pain has a purpose. Sa bawat hirap at sakit na nararanasan natin, may dahilan ng ating Panginoon. Kaya niya pinahihintulutan na maranasan natin to. Yung una po, you discover your own strength. Di po ba pag mayroon tayong nararamdamang sakit, lumalakas tayo, na nakakayanan natin, na pagtatagumpayan natin, nalalaman natin yung lakas natin, kung hanggang saan tayo. Kasi
yung pain po, yun po yung ginagamit ng Lord. Alam po kasi ng Lord na yung kakayahan natin, na hindi niya po i-allow na hindi niya po hayaan na dun lang tayo. 'Di po ba? Yung Lord po, kaya niya pinaparanas sa atin yung pain para po malaman natin yung strength natin, kung hanggang saan tayo. Sinusubok po tayo ng Lord. Yung pangalawa ko po, sinabi niya po pala sa Joshua 1:9, "Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan man magpunta." 'Di po ba napakaganda ng promise ng ating Panginoon? Sasamahan niya tayo. Hirap man 'yan o saya, nandiyan lang ang Lord. Hindi niya tayo hinahayaan na mapasama. Kumbaga tayo lang po talaga yung sumusuway sa kanya, tayo lang po yung yung nagbabalewala sa Lord, pero ang Lord po hindi po tayo iniiwan, lagi po siyang nasa likuran natin. Lagi po niya tayong binabantayan. Ang pangalawa ko po yung pain expands your endurance. Ito po yung pinapalawak niya po yung pagtitiis natin. 'Di po ba nung nagpunta tayo dito sa Taiwan, may mga pangarap po tayo. Pangarap natin na magkaroon ng sariling bahay, magkaroon ng sariling lupa. Kaya kahit mahirap po na malayo sa pamilya, na mga ibang bansa, magtrabaho, mangamuhan, nagtitiyaga po tayo sa trabaho natin, 'di po ba? Para po sa mga pangarap natin. Para po yung mga magulang natin, mabigay po natin yung mga gusto nila, yung mga anak natin, kung mayroon po kayong mga anak, kasi po wala pa po akong anak. Sinabi po ng Panginoon sa Romans chapter 5 verse 3, "Hindi lamang iyan, kinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin itong nagbubunga ng pagtitiyaga at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabubuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa." Napakaganda po ng salita ng Panginoon, 'di po ba? Na yung pagtitiyaga natin lagi po sa dulo niyan meron pong reward. Kumbaga, 'pag nagtanim ka, may aanihin ka, 'di po ba? Amen po ba? Sinabi niya rin po sa Philippians chapter 4 verse 13, "Kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin." Yun po, kailangan lang po natin ang ating Panginoon sa ating buhay para po malagpasan po natin yung mga hirap. Kung ano man pong pagsubok yan, kayang-kaya po nating harapin basta po nasa atin ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen po? Oh, very good po. Pangatlo po, yung pain po makes us mature. Ang illustration ko po dito is yung 3-year-old sa 30-year-old. Di po ba 'pag ang bata nasaktan, iiyak lang po yan. After ng iyak, aaluin lang ng magulang, wala na. Pero yung 30-year-old po, iba po yung pananaw niya 'pag nasasaktan siya. Natututo po siya, nagiging lesson po sa kanya yung mga pain na nararanasan niya. Nagiging lesson, nagiging way niya po yun para maging matatag siya, na sa bawat pagsubok ng buhay, meron kang meron kang lesson, merong nagiging tatak sa'yo na kailangan sa susunod hindi na ako ganito, kailangan mas matured na ako. Gano'n po, 'di po ba? Tapos sinabi po ng ating Panginoon sa Romans chapter 5 verse 3-4, "Nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata, nagdaramdam ako gaya ng bata, nag-iisip gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao iniwan ko na ang bagay ng pagkabata." 'Di po ba? Hindi na po tayo nagta-tantrums 'pag nasasaktan tayo. Ang bata po kasi 'pag nasaktan nagta-tantrums, subukan niyo po kaya mag-tantrums sa daan, pagtatawanan po kayo. 'Di po ba tayo 'pag nag-tantrums tayo, subukan po natin yung 30-year-old ka na tapos magta-tantrums ka, 'di po ba nakakahiya? Tapos yung pang-apat ko po is, pain is the price for a greater reward. Yun nga po, 'pag 'pag nakaranas tayo ng pain, example ko po dito, 'pag board exam, siyempre po kailangan magsunog tayo ng kilay, mag-review tayo, lahat po ng hirap sa pagre-review, gagawin natin makapasa lang. Pero at the end po no'n, 'di po ba nagkakaroon po tayo
reward, nakakapasa tayo, nagkakaroon tayo ng magandang trabaho dahil po sa ating pagtitiis sa pagsusunog ng kilay, sa pag-aaral, di po ba? Sinabi niya po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 17, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinapalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandali ang kapigatiang dinaranas namin ngayon ay magbuo ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Yun po. Kumbaga pag nasisiraan tayo ng loob, humihina ang ating katawang lupa, magpahinga lang po tayo. Huwag po tayong titigil. Magpatuloy po tayo pagkatapos natin magpahinga. Kumbaga po, hayaan po natin ng Lord ang mag-guide sa atin. Okay lang po mapagod. Normal po yun. Pero wag pong susuko. Doon na po tayo sa panglima, how to ease the pain. Sinabi po ng ating Panginoon sa Psalms chapter 34 verse 18, tinutulungan niya ang mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Sabi po niya, pag nagdurusa ka, mas malapit siya sa'yo kasi automatic po yan. Pag nagdurusa tayo, lalapit tayo sa Lord. At hindi niya po tayo bibiguin sa mga panalangin natin. Basta, idasal lang po natin. Idaing lang po natin sa ating Panginoon. Hindi niya po tayo bibiguin. Bibigyan niya po tayo ng pag-asa. At sinabi niya rin po sa 1 Peter chapter 4 verse 13, kundi kayo mga galak sapagkat kayo mga karami sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman, magagalak kayo ng malabis na galak. Ibig sabihin po lahat po ng paghihirap natin, kasama po natin ng Lord. Kasiyahan, simula po ng pagkasilang natin, kasama na po natin ng Lord. Hindi po niya tayo iniiwan. Kaya lahat po ng pighati, lahat po ng nararanasan natin, alam niya. Kaya po kung nahihirapan kayo, nahihirapan din po ang Lord na makita kayong lugmok. Kaya hindi niya po tayo iniwan. Binibigyan niya po tayo ng lakas. Pinaparamdam niya po sa atin yung love niya araw-araw. Kaya po may natatanggap po tayong mga blessings. Tapos ito po yung mga barriers na dapat nating tanggalin para mabawasan po yung sakit na nararamdaman natin. Yung una ko po is anger. Yung galit po, yung galit sa puso natin. Kailangan nating palayain yung puso natin. Huwag nating hayaang puro galit yung mamutawi or makingkim sa puso natin yung galit. Yung pangalawa po yung toxic people. Yung toxic people po kasi, yun po yung mga kaibigan mo na ipupush ka kahit mali yung ginagawa mo. Yung puro negative po yung naririnig mo sa kanila, yun po yung mga toxic people. Kaya po, kailangan po natin silang tanggalin. Sumama po tayo sa taong maglalapit po sa atin sa ating Panginoon. Yung pangatlo po is yung fear, yung takot po. Huwag po tayong matakot, sumubok ulit. Huwag po tayong matakot na gawin ulit yung bagay na makapagpapasaya sa atin, pero isipin po natin mabuti kung ano po yung magiging result na. Kailangan po maging aware na po tayo sa mangyayari. Huwag po tayong sugod ng sugod. Yung pang-apat ko po is yung negativity. Yung mga negative po na nakikita natin, gawin po natin positive yung mga negative na naiisip. Gawin po natin positive yun. Huwag po tayong mag-isip ng, ay, siguro ganito. Ay, pangit to. Pero mas maganda po yung negative. Minsan gawin natin positive kasi minsan po yung negative, akala natin nakakasama sa atin. Pero may mga negative po na pag sinubukan natin nagiging positive. Wag lang po yung talagang masama. Yung mga masamang gawain. Number 5 po is dwelling on the past. Kumbaga po yung past is past na po. Wag na po tayong bumalik sa past. Kasi yun po minsan yung nagdudulot sa atin ng sakit, hindi po tayo makalaya. Dala-dala po natin hanggang sa dulo. Puro lungkot po yung mararamdaman natin pag dinala po natin yun. Kaya kailangan po na yung past natin, iwanan na natin. Mag-move forward tayo. Kailangan
maging ano tayo, maging positive. Huwag na nating balikan si ex. Ex na siya eh. Pag sinabing ex, ex na po. Tapos yung pang-anim ko is yung the state of the world. Yung mga nangyayari po sa mundo. Hindi naman po natin mapipigilan yung mga sitwasyon na nangyayari, pero sa Lord lang po tayo lumapit. Kumbaga kung mayroon pong pagkakaisa ang bawat isa na manalangin, ipagdasal po natin na maging maayos, mawawala po yung mga negative vibes sa mundo, mawawala po yung awayan ng mga bansa. Tapos, punta na po tayo to how to start a joyful beginning. Number 1 ko po dito is, put God first in everything you do. Put God first. Yung una ko po talaga yung put God first. Sa lahat po ng gagawin natin, lagi po nating unahin ng Panginoon. Huwag po nating unahin yung mga bagay na alam nating hindi naman po kalugod-lugod. Unahin po natin ang Lord, isipin po natin ang Lord. Yung pangalawa ko po is be willing to get closer to the Lord. Ito po yung magpagamit tayo sa Panginoon. Wag lang po yung higa-higa. Aray, sinampal ako dun. Wag po tayo higa-higa pag may mga gawain. Minsan po kasi ganun ako. Tanggap ko naman po. Tapos yung pangatlo ko po is yung acceptance and forgiveness. Yung acceptance and forgiveness po, yung tanggapin po natin yung katotohanan or magpatawad po tayo sa mga nakasakit sa atin para po maging masaya tayo. Tapos yung pang-apat ko po is show love even if it's hard. Sabi nga, kahit mahirap, mahalin mo para maging masaya ka kasi pag meron ka pong nararamdaman na galit sa puso mo, mahirap pong magbigay ng pag-ibig, di po ba? Kumbaga parang sa akin, kung para sa Lord, kahit na mahirap magmahal ng kaaway, mamahalin mo. Dahil sinabi niya po sa Mateo chapter 22 verse 37 to 39, sumagot si Jesus, ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Di po ba napakaganda? Kaya mahalin po natin ang ating kapwa kahit na nakagawa sila ng masama sa atin, maging mapagpakumbaba po tayo. Yung number 5 po, be good to other. Kumbaga pag may nangangailangan ng tulong, tulungan natin yung sa abot ng ating makakaya. Huwag po tayong madamot. Ako po, sa experience ko po kasi, dati ako po yung taong kuripot. Napaka-kuripot ko po. Pero nung nakakilala po ako, alam niyo po yung nakaka-amaze. Sabi po sa akin ng ate ko na po yung nagsabi sa akin na ibang-iba ka na. Sabi ganyan sa akin ng ate ko. Nakakatuwa lang po pakinggan na sarili mong pamilya yung nag-testify na nagbago ka. Sorry po. Yun lang po. Nakaka-amaze lang po ang Lord sa pagkilos sa ating mga buhay. Tapos yung pang-anim ko po, control your emotions. Control your emotions. Yung control your emotion po, kung may mga bagay na nagpapahirap sa atin, wag po nating pakaisipin. Wag po nating dibdibin. At kailangan po, para po makapagsimula tayo ng bagong simula, ng masaya, kailangan po nating dalhin ng fruit of the Holy Spirit. O dun po sa mga first timer, sa mga hindi pa po nakakaalam ng fruit of the Holy Spirit, try nyo pong mag-ITEL. Ang saya po. Nakabalog po dun sa fruit of the Holy Spirit is yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Doon po nakapaloob yung fruit of the Holy Spirit. Kailangan po yung fruit of the Holy Spirit kinakain natin. Huwag po nating hayaang mabulok. Kailangan po yung fruit of the Holy Spirit maging sustansya po sa katawan natin. Huwag po natin gawing pakain natin sa mga uod sa lupa. Kailangan po nating maging
maging bitamina sa katawan natin. Yun po. Tapos sa conclusion na po ako. Sabi po sa conclusion, sometimes life doesn't want to give you what you want. It not because you don't deserve it, but because you deserve more. Pain can change you, but doesn't mean it has to be a bad change. Take that pain and turn it into wisdom. And trust God in all His plan for you. And God says, remember these four things. I will make a way for you. I am fighting for your battle. Prayer is the best medicine and trust my timing. Di po ba? Sinabi rin po ng ating Panginoon sa Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos sa mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi nyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Di po ba? Ang sarap pong panghawakan ng pangako ng ating Panginoon na sa mga plano niya sa atin na maganda, na pagdating po sa dulo, mayroon pong magandang plano ang Lord. Wag lang po tayong mawalan ng pag-asa, wag po tayong panghinaan ng loob. Yung mga hirap po na nararanasan natin, hindi po hayaan ng Lord na maranasan natin yan hanggang sa dulo. Mayroon pong plano ang Lord para sa atin, magtiwala lang po tayo sa Kanya. Sa timing po ng Lord. Kaya yung hinahikayat po yung mga tao na nawawalan ng pag-asa, wag po kayong mawalan ng pag-asa. Ang Lord po ang bahala sa atin. Testify lang po ako. Sorry po. Testify ko lang po yung buhay ko. Ako po kasi yung taong mabilis magtiwala, mabilis magmahal. Kaya po naloko. Sa hindi po mga nakakaalam, ako po ay 8 taon na po akong kasal. Hiwalay po ako sa asawa. May asawa na po yung asawa ko ngayon. At alam niyo po yung masakit na sasampalin ka po ng katotohanan na pag pumasok ka po sa maling relasyon, kahit kailan po hindi magiging tama. Hindi ka magiging maligaya. Kasi hindi pa hayaan ng Lord na manatili ka sa ganung gawain. Ako po, natatakot ako mag-isa. Natatakot po ako. Pagdating ng araw, isa ko lang. Pero alam niyo po yung pinangahawakan ko na lang ngayon is yung may plano po yung Lord sa akin. May plano po siya na maganda. Na kahit mahirap po sumunod, pero pipilitin ko po para po sa kalulugot ng ating Panginoon. Yun lamang po. To God be all the glory po. Hinahayaan ko po yung music team. Bago po tayo tumayo sa ating kinapuan, siyasatin po muna natin ang ating sarili. Kung may mga sakit po kayong nararanasan, bigat ng kalooban, bigyan niyo po yung sarili niyo ng oras para isumbong niyo po sa Panginoon. Iiyak niyo po. Huwag niyo pong hayaan na yung sakit na yun yung maging hadlang para po sa bagong simula ng inyong buhay. Para po sa bagong simula. Basta po manahan lang po tayo sa ating Panginoon. Siya ay
Sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi may kukuli, naging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati. Sa kabiguan, sa pagpagsa ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintuan, sa salamat Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yong galing, sa pagtuturo at pagtutubig mo sa aking salamat, Panginoon, maraming salamat po sa mga pagsubok po na patuloy niyo pong ibinibigay sa amin. Alam ko po, Panginoon, na ang pagsubok na yun ay hindi niyo po inaalaw na mangyari sa amin. Pero hinahayaan niyo po, Panginoon, para po magkaroon po kami ng aral. Makapulot po kami ng lesson para po maging matatag kami harapin mga pagsubok na darating pa sa aming buhay. Noon, kung ano man po yung daladalang sakit ng aking mga kapatid ngayon, alam ko po na kayo po ang healer. Kayo po yung magiging strength namin basta lumapit lang po kami sa inyo. Kung niyo pong hahayaan, Panginoon, na malugmok po kami sa sakit na nararanasan namin ngayon. Itayo niyo po kami kung saan kami natapa. Kayo po ang aming maging sandalan, Panginoon. Kayo po ang aming maging lakas. Panginoon, maraming salamat. Panginoon, napakabuti mo. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Ikaw ay mabuti, Panginoon. Napakabuti mo. Panginoon, maraming salamat pong muli sa araw na ito. Mga Panginoon, ang inyong binabaang kaaralan ay maging prutas po na magiging lakas po namin, Panginoon. Na ang tinabaw niyo pong aral ngayong araw na ito ay tumagos po sa pinakamatabang parte ng aming puso, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po muli. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus, na aming sariling Diyos at tagapagligtas. Lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Sorry. Excuse me po. Meron po ba tayong mga first timer? Uy, marami po tayong first timer. Hindi lang po isa. Hindi lang po dalawa. Dami po. So, nandito po kayo sa
Jesus Lord, po kaming ibang itinataas dito na pangalan o pinuno. Ang tanging Panginoong Hesus lamang po ang aming itinataas sa aming bahay panambahan. At inaanyayahan ko po kayo na lumapit at tayo po ay mag-usal ng panalangin para sa ating Panginoon. Panginoon naming banal, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, nagpapasalamat po ako at muli ay nagdako po kayo ng mga kaluluwa sa inyong bahay panambahan upang tanggapin kayo bilang sariling Diyos at tagapagligtas, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na hindi sadya ang hindi po sadya na sila ay nandito upang makinig po sa inyong banal na salita. Sige po, sabayan niyo po ako sa aking panalangin. Panginoong Hesus, Panginoong Jesus, inaamin ko po inaamin ko po na ako'y makasalanan na ako'y makasalanan simula pa nung ako'y bata hanggang sa kasalukuyan. Panginoong Hesus, Panginoong Jesus, humihingi po ako ng kapatawaran humingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. sa aking mga kasalanan. Tinatanggap po kita bilang aking sariling Diyos bilang aking sariling Diyos at tagapagligtas. at tagapagligtas. Alam ko po, Panginoon, na binuwis niyo po ang inyong buhay na binuwis niyo po ang iyong buhay para sa aking mga kasalanan. At Panginoon, isara niyo po ang pintuan ng impyerno isara mo po ang pintuan ng impyerno at buksan niyo po ang pintuan ng langit para sa akin. Panginoon, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay at na hindi na po mabura magpakailanman. Amen. Ako na lamang po ang mananalangin. Panginoong Hesus, naming makapangyarihan sa lahat, Panginoon, nagpapasalamat po ako dahil nagtagumpay po kayo sa araw na ito sa buhay po ng aking mga kapatid. Panginoon, alam ko po hindi po ito yung huli, kundi simula po ng kanilang pagsunod sa inyo. Gawin niyo po silang daan para po sa mga taong hindi pa po nagkakaroon ng tamang relasyon sa inyo, pati na rin po sa kanilang pamilya sa bansang Pilipinas. Panginoon, kayo po ang manguna sa amin na maging leader namin, Panginoon. At ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming sariling Diyos at tagapagligtas. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.